Bakit may awit ng pagsamba at di na parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, Jesus. Ang batis may awit ng pagsamba, pati ng parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin. O Diyos, ako'y Last time na pag-aralan natin, Mark number 1 sa Living an Authentic Christian Life, Unquenchable Optimism. Hindi nawawalan ng optimism ang isang tunay na Kristiyano regardless kung yung circumstances sa buhay niya ay pawang mga negative. At pangalawa na pag-aralan din natin, Mark number 2 last time, Unvarying Success. Na again, it seems parang hindi successful yung ginagawa natin bilang Kristiyano. But pasasaan ba, kung kalooban ng Lord yun, victory pa rin ang kanya ang kahihinatnan. Di ba, example nga natin yung nangyari ngayon sa flat. After ng 3rd anniversary, biglang wala na tayong binalikang flat. Di ba? Maraming na doon, nabigla eh. Of course, even me, myself, hindi ko akalaing ganun in one snap. Di ba? Talagang hindi natin alam kung anong plano ng Lord eh. No one can second guess. Meron ba sa atin nakapag-isip na 3rd year anniversary, after few months, after 1 month, magkakaroon tayo ng villa? Meron bang nakaisip ng ganun sa atin, ni isa man? Wala. Even me, myself. Pero ang kagandahan nun, Kuya, Mm. kailangan natin pagdaanan yung, sabihin natin, yung paghihirap na yun, na maghirap ng sirahan, ano. Pero later on, magkakaroon din pala talaga tayo ng house. Amen. Di ba? Amen. Parang yung naging karanasan ni Peter, ano? Di ba, ang gulo-gulo ng dagat eh. Pero kasama na nga niya sa bangkampang nun, natatakot pa sila. Kumbaga, yung sinabi ng Lord, kasama nyo na ako sa bangka, natatakot pa kayo, isang bangka na nga tayo. Pero look at that, isa yun sa plano ng Lord na mangyari yung eksena na yun eh. Na maipakita niya kay Peter, kung gugustuhin niya, makakalakad siya sa tubig. At hindi man gagawin sa atin specifically ng Lord yung ganun, pero yung effect, yung essence nun, kayang gawin ng Panginoon sa atin. No? Kasi ano ba yung sinisimbolize nung tubig? Nung magulong tubig na tinatapakan ni Peter, ano ba sinisimbolize ng malakas na hangin? Amen. Kasi alam na natin kaagad, diba? Yun ang sinisimbolize. At everyday, lumalakad tayo saan? Sa mga pagsubok, sa mga problema sa buhay.
So yung essence ng ginawa ng Lord kay Peter, na minarapat niya mangyari para maranasan ni Peter na lumakad sa tubig, tayo ganun din. Minamarapat niya lumalakad tayo ngayon sa isang magulong circumstance na hindi, nasabi na nga natin, hindi 100% sang-ayon sa disenyo natin. Pero true dun sa design ng Panginoon, na ipapakita niya sa atin na even you can walk through over the water. Kumbaga, lagi natin sinasabi sa Old Testament, panahon man ni Moses, panahon man ni Joshua, 2 times, instead na padaanin sila ng Panginoon sa tubig, lumusong sa tubig, ang ginagawa ng Lord, binibiyak niya yung tubig. Pero this time around, sa panahon ni Jesus Christ, mas matindi yung miracle na pinakita niya. Hindi ko na kinakailangan biyakin ng tubig because you can walk over water. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi, hindi ba kayang gawin ni Jesus Christ na biyakin din yung dagat by that time? Sabi kasi doon, kinakailangan natin pumunta sa kabilang ibayo. Kasi hindi ba yun, merong mga taga-gatherings na inaalihan ng legions of evil spirit. At kinakailangan niyang puntahan yung iilang kaluluwang nandun para nang siya sino na yung biyakan niya yung dagat at lumakad siya doon sa gitna. Pero hindi ang sa Panginoon, nagawa ko na yun noon. No? Nagawa ko na kay Moses, una kay Moses, dagat ang hinati ko. Nung panahon naman ni Joshua, ilog. Akala nyo ngayon, baha? Hindi. Lalakad na kayo sa ibabaw. So no one can really second guess God. Hindi natin pwedeng sabihin na may pattern ba? Teka, ganito yung nangyari sa akin nun eh. Tapos ganito ang naging sagot ng Lord. Yes! Bukas sigurado to, brother, ito mangyayari. Itong gagawin ng Lord. hindi mangyayari yun ever. At again, wala tayong kamalay-malay kung ano ang plano ng Lord, ano yung ginagawa niya habang tayo nagpe-prepare dun sa 3rd anniversary. Basta tayo, 3rd anniversary, dun tayo nakafocus. At ang nasa isip natin, after nung 3rd anniversary, back to normal. Gagamit every Friday sa flat, back to normal ang lahat. Katulad ng ginagawa natin ng mga nakarang mga linggo. Pero look at that, totally different yung ginawa ng Lord. Actually, nagkakaroon na tayo ng idea na dapat magkaroon ng bilya kasi talagang lumalaki na Kasi mali yung kapamaraanan ni Lord. Diba? Minsan bigla tayo. Bigla. Iba yung kasi. Hindi na nasa isip ko na hindi po tayo ni Lord dahil dun sa hindi na natin napapansin na marami na tayo, hindi na tayo ubra dun sa bilya, sa flat. Talagang marami puti, sa ganung way na lang tayo na hindi sa kasi relax tayo, hindi tayo. Amen. Masyado na tayo naging kampante kasi dun sa flat At saka yung ano na yun, dapat maging lesson sa atin, huwag natin i-apply ngayon sa of course. fatal natin. Kasi hindi natin basta-basta. Yung mga lesson magiging learned, yan. yung mga lesson learned na nakaraan, siyempre, iba na ngayon. At naturuan na tayo ng Lord. Naturuan na tayo ng Penthouse Lord. na yan. Dapat yun, Malaking gagastusin natin. titignan natin yung mga sarili natin kung paano tayo mag-discipline. Doon nakita natin yung kagandahan. Sa Lord kasi walang win-lose situation sa Lord It's always win-win situation. Na even doon sa mata natin, parang natalo yata tayo ng kalaban doon nanalo yata Indiano sa baba At ito nga tayo ngayon para mapa-flash out tayo ng flat. But actually, no, hindi yun ang kwento doon. Sa kaya pinakita natin ng Panginoon kung paano may unity ng mga anak niya. Kasi kita natin yung concern ng mga kapatiran na nakibahagi sa burden ng simbahan. Yung mga theory, kasi itong mga pinag-aaralan natin, hanggat hindi natin pinapractice yan, theory lang yan ganun palang sinasabi sa Biblia. Yun pala yung sinasabi sa Biblia. Kaso hanggat hindi mo ginagawa, hanggang theory ka lang. Walang application. Ngayon, pumapasok tayo sa application ng mga pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin. At kung tayo mag-schedule ng application na yan, sino sa atin mag-schedule ng ganun? Kung mga kapatid nga pala, kasi ang tagal na natin sa flat, starting next Friday, wala nang gagamit Sino magpaplano ng ganun? Ayaw nga natin mawalan ng lugar ng flat Pero it happened. Napakaganda nung natin. Ang haba ng allowance na binigay sa atin para maghanap ng video. Oo nga. Hindi tayo masyado. Ilang buwan pa. So maraming salamat sa Lord kasi again, we cannot second guess God. Siya yung kumbaga lahat ng ginagawa niya, laging merong success sa dulo. Na even though mahirap pag dinaanan mo, pero sabi nga ni Paul, I consider the present suffering now cannot be compared do sa glory which is to come. Laging ganoon ang buhay Kristiyano Laging ganoon ang buhay Kristiyano. Magpasalamat tayo sa Indiano. Diba? Bigyan ko kayo ng regalo. Hindi tayo sa kanya, hindi tayo mamumulat sa hindi natin malalaman na kahit unbelievers pwedeng gamitin. Hindi namin Lord siya para maano na tayo, talagang hindi na tayo kasya doon sa plan. Oo nga naman. At napakadelikado natin. Amen. Lahat sila,
Hindi nila alam, ginagamit lang sila ng Lord. Magiging mga matawa na yan to Saudi Arabia, mga police, ginagamit lang ng Lord yan para sa kapakanan ng simbahan. Even though parang sa tingin natin, napaka-negative. Pero yes, we believe laging positive ang kalalabasan. So, ngayon po ang pag-aaralan natin ay yung Mark number 3. At ang pamagat ay unforgettable impact. Ang isang authentic Christian, meron siyang unforgettable impact sa lahat. Ano ba yung unforgettable impact? Yung ginawa ng Hindi makakalimutan. Parang legacy. Legacy. Ayan. Di ba? Parang epitome parang. Ha? Epic? Epic. Epitome parang ganun. Epitome. Okay, yeah, epitome nga naman. Yan. Magkakaroon tayo ng example dyan. Alam po, after nito example natin, kayo mismo, marami na kayo may isip na example. Okay, so after saying, dito muna tayo sa introduction. After saying, thanks be to God, who always leads us in triumphal procession in Christ, Paul continues with this beautiful statement of the impact we have as authentic Christians. Itinuloy niya doon sa verse na yan. And through us, sa pamagitan natin, spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. So yung kukunin nating unforgettable impact, kukunin natin niya sa praise na yan. And through us, spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. God tells us that our lives should be spent giving off a fragrance. Kailangan maging masamyong ano yun? Amoy? Yung samyo yata, amoy na yata yun eh. Mabangong samyo. Ayan. Mabangong samyo. Ayan. Ayan, sa Lord. Giving off dapat daw ng fragrance. No? A perfume. Yung daw buhay natin para siyang perfume. Para din siyang pleasing bouquet. Diba? Not only to other people, but to God, syempre, una sa lahat. Enlarging on this thought, Paul adds, sabi niya, for we are to God the aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Tayo, yung masamyong, sinabi mo kanina? Mabangong samyo. Yan, para sa Diyos. Hindi lamang sa mga inililigtas ng Diyos, kundi maging doon sa mga napapahamak. Mabango na rin yun eh. Masamyong bulaklak. yan, masamyong handog siguro. Yan, masamyong handog. Okay? To the one, we are the smell of death. Doon sa mga perishing. To the other, the fragrance of life. And who is equal to such a task? Kasi hindi ba, dalawang klase naman ang tingin ng tao sa Kristiyano eh. Dalawang klase naman tingin sa atin ng kapwa natin. Ano yung dalawa na yun? Ano yung una? Ano tingin sa atin ng mga kapwa natin tao, sa ating mga Kristiyano? Wala lang, tao ka lang, or what? So, sa mga Muslim, sabi sa full daw tayo, Mga fool, yan. Ang tingin ng iba sa atin, fools. Ano pa? Ano tingin sa atin ng kapwa natin tao? Wala, mabuti ka. Hmm? Mabuti ka. Ayan, is either mabuti ka or masama kang tao. Born again, kalokohan yan. Di ba? Baka burn again. Ayan. So, dalawang klase lang naman. Hindi man sa pagiging Kristiyano, yung pagkatao natin, dalawa lagi ang tingin ng tao eh. Di ba? Yung bang pag may tinanong ka, o ikaw, man number 1, ano ba masasabi mo dito kay Boknoy? Mabuting tao po yan, lagi namimigay ng ulam yan. Ayun naman, maganda yung mga sinasabi. O ikaw naman, man number 2, ano masasabi mo kay Boknoy? Madamot yan, hindi namimigay ng ulam. Yung mga yun, laging dalawa. Ha? Contrast, di ba? Hindi ako nababahaginan dahil nauubos ang isa-isa. Oo. Laging ganun eh. May magsasabi sa'yo ang bait mo. May magsasabi sa'yo sa bahay ka. Ngayon, bilang Kristiyano, ganun din. Even though tayo raw yung masamyong handog sa Diyos, hindi naman lahat ng tao nababanguhan sa atin. Especially mga unbelievers. Ang tawag sa Biblia doon ni Paul, mga perishing. Ang ginagamit na term ni Paul kasi, yung mga taong sabi niya, being saved, and that's us. Being saved, and that's us. At yung mga tao naman, those who are perishing naman. Kasi dalawang klase ng tao rin naman na nabubuhay sa mundo eh. Tayo, ng mga pawang inililigtas ng Diyos, kasi yung fullness ng kaligtasan natin, makakamit natin siya kapag tayo namatay na at napunta na sa langit. Hindi ko sinasabi ngayon, hindi pa tayo masyado ligtas. Ligtas na tayo ngayon, pero yung completion ng kaligtasan natin, talaga makukuha natin ng buo kapag nandun na tayo sa langit. Gayon din naman yung mga taong papunta ng impyerno. Buhay pa ngayon, pero doon na ang punta nila. Ayan. Ayan, unti-unti, dahan-dahan. Yun yung sinasabi ni Paul dyan. So,
magkaiba ang dating natin sa bawat tao. Ngayon, magbibigay tayo ng example patungkol doon sa fragrance, doon sa pabango, paano natin magagamit yung analogy ni Paul na yon, tayo bilang mabangong samyo sa Diyos, doon sa mismong literal na pabango, di ba, na ginagamit natin. Ang isa sa sikat na commercial sa Axe, no? Kaya lang masyadong sensual kasi na kapag nag-spray kayo, mga babae nababaliw no? Nababaliw. Di ba? Napaka-sensual yung mga commercial na yan. May iba tuloy ginagawa, wala namang nangyayari. Bakit hindi nangyayari? Hindi may epekto tong Axe. Halos maubos na yung ano, yung binili ko. Wala ko rin. Yung kape nga po yan. Ha? Yung alikape. Alikape. Pag inom mo, nalalagay sa lawon. Tagal-tagal na nag-iinom mo ng alikape. Wala naman nangyayari. Sumisigip na Ayan. So, tingnan natin yung example dito ng author. Sabi dyan, makakarelate ang mga lalaki at babae. Most men have had the experience of being in a room like this. When a strikingly beautiful woman enters. Siyempre, tingin ang lahat. Merong iba, kunyari pa, hindi tumitingin. Pero, titingin naman talaga. Before she came in, yung babae, siyempre, alam naman natin mga babae, maayos yan. She applied a touch of perfume here and there. Mga pagpaganda, mga pampabango. Tapos, she passes through the room. No? And she leaves behind a lingering fragrance. Di ba? Di ba? Siyempre, mapapansin mo kaagad kahit hindi ka tumitingin. Di ba? Hindi lang yun. Wala na yung babae. Wala na siya. Naamoy mo pa siyempre. O yan. Amoy dama de noche. parang bulaklak sa gabi. Amoy 3 flowers. Pomade. Hindi ba totoo siya? Mapapansin mo kasi pag dumaan Pag hindi mo nakita dumaan, di ba? Malalaman mo kasi merong someone na dumaan. Nasuot-suot yung pabango na yun. So, consciously or unconsciously, all the males in the room are affected by that fragrance. Weeks or months later, they may catch a whiff of that fragrance again somewhere. Pumunta ka ng Bata, biglang naamoy mo uli siya. Sa palengke, naamoy mo ulit. And immediately, the image of that beautiful woman flashes into our minds. And that is true. Alam mo kasi, ito yung suot na pabango ni di ba? Ni Inday Di ba? Meron kasi siyang memory may embed Yung person na may suot ng pabango na yun, pag naaamoy mo siya ang maalala mo. Totoo, hindi. Di ba? So dyan sa sinasabi kayo na all the males in the room are affected by that fragrance. Yung hindi apektado, ibig sabihin, yung hindi lumingon, ibig sabihin, Maraming ilong. Maraming ilong. baka may sipon, wala. Okay. Dumaan na sa harap, wala pa rin. Ibig sabihin, Baka bulag naman. Bulag saka may sipon. Wala naman masama pang tingin. Mas maganda ako sa kanya. Ayaw pa lang katabutan. Mas maganda ako sa kanya. bagay sa akin yung suot mo. Meron kasing ganun, ganda naman, sister, saan mo nabili yung sapatos? Ay, sister, ang cute ng mo. Lalaki yun, Lalaki yun. Ang cute mo sapatos mo, saan mo pinili yun? Hindi lamang pabango, maging yung mga suot na damit, nakikilala natin yan Di ba nakikilala siya na kapag nakakita ka ng ganung klaseng damit, ito yung ganito yung sinusuot ni Kuya Arman Maalala mo si Arman, di ba? I am safe. No. Ano pa bukod doon, yung nagbe-bring back ng memories. Tapos na tayo sa amoy Parang ang dami mo memories tuloy Okay na yung amoy ng babae, ng fragrance nila. Iba naman. Ano pa yung nagbe-bring back ng memory? Kanta. Ayan, yung mga kanta. Oh, yan. Grabe yan. Long after the land. Uy, ano to? Kodak memories to. May trend ng damit. Balik-balik lang naman yung trend. Trend Mga damit. ng damit? Yung trend. Oo. Trend ng damit. Bumalik yung bell bottom na alala mo nung kabataan mo. Ay, isa Kapit na Kaya naging boss O yan, damit, yung music. pelikula. Pelikula. Oh. Di ba? Yung, ano ba yun? Kay Sharon at kay Rubin. Ibalik ang tambalang Sharon at Gabi. Oo nga naman.
Na yung babangon ako, dudurugin kita. Kahit Naalala, konting pagtingin, grabe Ayan. yun. Grabe yung epekto sa buhay ko nun. naalala mo, nagjojolin ka nun habang nanonood ka di ba? Di ba, may mga memories kasi. Ako, yung pag umuulan. Oh. Yung nasa bintana ka, yung gumaganon yung tubig, tumatalsik, umaangge. May memory yun, naalala ko lagi yun. Kung nasaan ako nung araw, nasa bahay na nakagano, yun, no? May mga loaded na memories yung mga bagay na yun, eh. No, na kapag may nakita mo siya, narinig mo siya, naramdaman mo siya, naamoy mo siya, meron bumabalik, meron ka naaalala. Lugar man or tao. Biglang napukaw. Oo. Yan. Yung pagkain, di ba? Pagkakat mo, naalala mo si inay. Di ba? Kasi ganda ang luto ni inay. No, maalala mo si inay, si itay. Di ba? Loaded na memories. So consciously or unconsciously, may ganung pangyayari sa buhay natin. At kadalasan mai-relate mo sa tao, mai-relate mo siya. No? Mai-relate mo siya. At yun yung pinag-uusapan natin ngayon. The fragrance had made her unforgettable. That is the picture Paul gives here. Kasi ngayon, di ba, ang pamagat na pinag-uusapan natin, unforgettable impact. And of course, ibabalik natin sa talagang pinag-uusapan natin ngayon, dapat ganun din tayo. Meron tayong unforgettable impact na may iwan sa bawat isa. At yung ngayong legacy na tinatawag. Yun yung legacy. Yun ang sinasabi ni Paul. Authentic Christianity leaves an unforgettable impression on those who encounter it. Christians are responsible for the enduring impact they make. Yes, we are actively responsible. As Paul suggests, the impact may be in one of two directions. Christians either increase opposition to Christ, yun yung death to death, or ang impact naman natin sa ibang tao, no, we are leading them toward faith and life, and that is life to life. Kasi di ba, lagi natin na pag-uusapan, especially kapag bago pa sa pananampalataya, napakainit natin, di ba? Lahat pinapansin natin, no? Ay, huwag kang ganyan, sabi sa Biblia, ganito. Eh, wala namang malay yung tao sa Biblia. No? Umuwi ka lang sa bahay, loaded ka na ng Word of God, marami ka nang alam, mga do's and don'ts. Eh, siya wala. Ngayon, minsan sobrang eager natin na ma-share yung nalalaman natin, yung tao ngayon, natitisod. Napapasok. Sobrang init. Yan, oo. Mahirap kasi yung ganon. Kaya kailangan, ano lang tayo. Brother? Na-over sa. Yeah, over, ano? At ako, maaaring nung kabataan ko rin nung ganon. Actually, kailan lang naman yun, pero naalala ko kasi siya eh. Na parang naging OA ba? Naging OA. O kaya malinaw pa siya eh. Wala pa kami dyan. Nasa ano pa kayo, yung nasa OA stage pa. Overacting sa lahat ng mga bagay or what. Di ba? Yung mga bagong Kristyano kasi ganyan eh. Natama naman yung sinasabi mo kaso. Lahat tayo naka-experience ng gano'n. Magbigyan nga tayo ng example. Paano tayo nagiging OA, sabihin na nga natin, sa pagiging Kristyano? For example, yung sa pag-i-invite natin before sa mga BSBS, parang hindi tayo Pinabraso. parang hindi tayo nakakatanggap ng explanation ba noon. Bakit hindi makakadalo sa mga BS? Okay. Baga kaagad natin. Nasaan na naman si ganito? Alam mo, impyerno punta niya pag hindi pa dumalan. Extreme ka na kaagad, extreme. Nakakalimang hindi na dumadala yan. Ako, delikado yung kaluluwa ng kapatid na yan. Ganun kaagad, ano? Praise God na praise God. Ayan. Overuse yung ano. Ayan. Lagi yung thank you Lord. Kakain lang ng anong candy. Pinag-pray pa namin. Isang oras natunaw na yung ice cream na pinagpe-pray niya. Oo nga naman, yun. Kasama yun ganyan. Ilang beses ba ginagamit yung gano'n sa amin? Naka-praise God. Sa ending ng prayer yan. Oh. Kasi pang ano mo yun, pagsang-ayon kasi yung amen eh. Pagsang-ayon, pagpapasailalim. Sinusunod mo yung sasabi na Yung minsan yun, marami. Tayo po'y manalangin, amen. Magsisimula ko lang may amen na. Kagaya ng message ni Kuya Rick na dapat naiintindihan mo yung bago ka mag-amen. Oo nga. positive at negative.
Kumbaga, applicable dyan yung sinabi sa Old Testament kasi na para mong ano yung, do not use the name of the Lord in vain. Kung tutusin, anything na may kinalaman sa Diyos, do not use it in vain. Anything, hindi lang yung pangalan niya. Kahit sa paulit-ulit ka, kung naman, nakikinig ka sa amin sa akin, tapos may gusto ko sabihin. Gusto na lang sasabihin ng gano'n na wala namang kinalaman dun sa Bisaya. So, hindi yung karapat-dapat. Especially, ikaw lang yung ng ganun. Oo, ikaw lang. Parang lahat ng pansin sa'yo. Mm-hmm. Nagiging KSP ka. Ay, ganun nakakalabasan tuloy sa iba. May mga born again Kahit mga sa okay na. yung mga bago, siyempre, kainitan niya, sabi natin mainit siya. Pero wala sa time. Minsan kasi yun nga, minsan hindi naman kainitan. Kaya lang pagiging careless na rin, pagiging OA o pagiging overactive. Ano kasi siya, parang part siya bilang baby Christian. Diba? Parang bata na medyo clumsy pa sa simula. Maraming clumsiness. Oo. Actually, nung bago pa rin Reckless. Umaakin. Parang ano yung sa akin yung maraming masyadong sumasagot ng amen o praise the Lord ng bigla-bigla na lang. Kasi hindi pa naiintindihan. Hindi mo pa nararamdaman yung gano'n na. Oo nga. Keep quiet, please. Pwede lang na gano'n. At marami pang clumsiness, kumbaga, na pwedeng mangyari. So again, dito, meron tayong unforgettable impression. Yung nga lang, dalawang klase kasi ang tao. Pero anyway, gawin natin the best natin para yung best impression na maiiwan. Yung pinakamagandang impression na maiiwan natin sa kapwa natin tao. One way or the other, lahat tayo, naging nagkamali, sabihin na nga natin. No? So, lahat tayo kasi dumaan naman tayo sa yung sa BS namin doon sa accommodation ko before, may isang kapatiran. Ito si Kuya Roy, mahilig yun sa chicharon. Yung balat ng manok. Sabi ni Kuya Roy, una kasi naparami na ako, baka tumaas yung cholesterol ko, sabi ng isang kapatid na. Wala na yan, Kuya, wala na effective, pinag-pray na natin yan eh. Sige pa, sige pa. Ginawa pa nga yung prayer tuloy. Kasi kung ganun, lagi may bulalo. Di ba? Saka lagi mayroong aligin ng alimasag sa di ba? Sa isang bote kakainin. Wala nang high blood na Kristiyano. Oo, yung bang. Sarap siguro ng ganun, Iniinom mo yung bulalo everyday, tapos hindi ka na high blood, no? Kasi hindi naman yung sinabi ng Lord, eh. Hindi niya naman sinabing kapag naging Kristiyano ka, hindi ka na high blood din, eh. So, nabasa sa Biblia yun. Basta sabi niya, He heals sickness. Nagpapagaling siya na may sakit. Hindi niya sinabing hindi ka na magkakasakit ever. At saka hindi po pinalangin ay hindi na maapekto ng katawan. Kung sobra or bawal naman talaga sa'yo yun. Kasi may wisdom na parang kailangan may wisdom na lang. Ay, kasama ko si Kuya Lem na eh. May hypertension ka. Siya yung nagsabi? Na pinag-pray na naman. Kasama ko siya sa PS no. Malinaw na. Tapos siyempre, alam mo yung health ko, tapos siyempre, nasan yung wisdom doon? Wisdom tooth Or lang yan. gusto ka lang niya pahamak niya, kahit ka naman, mabilis ka naman. Tapos pag nakaratay na sa banig ng karamdaman, in Jesus name, gagaling ka. Di ba? Yun yung di ba? So, Meron ako naging experience nun ganyan eh. Merong anak ng kapatiran. Actually, napaka-devastating niya. May anak yung isang kapatiran nung araw, nung panahon. Yung bata kasi troubled siya eh. Troubled yung isip niya. No, I don't know kung feeling niya lalaki siya or what, babae. Kasi babae eh. I mean, kung magdamit siya, different eh. Anyway, to make the story short, ano yung bata troubled? Isang araw, natagpuan nila yung bata nagbigti sa banyo. No? Siyempre, yun makita ng parents, nagsisigaw, nag-iiyakan yung mga kapatiran. Ngayon, tumawag ng mga elders na tulungan, magtulong-tulong tayo. Dumating naman yung ibang mga elders, binaba yung bata. Yung may isang magaling na elder, sabi niya, nako, nagpakamat, suicide yan. Kumbaga, parang sinasabi niya, mortal sin. Parang niya sinabing, nako, pure ng punta ng anak mo. Parang gano'n na sinasabi niya. Si brother tuloy, malungkot na nga, kalong-kalong yung patay na anak, ganun pa yung marinig niya. Nahirapan na. Wala sa lugar nila. Wala sa lugar. Alam mo na, kahit ganyan, bakit mo masasabi? Kahit nakalugar mo yung Isa yung sa devastating na nangyari nun sa dinadalawang ko nun eh. Nalaman namin yun kasi unimaginable kasi yung mga ganyan yung nangyayari.
Oo. Di ba yung kwento ni Kuya John din no, nung nag-evangelism sila, na pagpasok pa lang nila sa bahay ata nung i-evangelize nila, sabi ng isang kapatiran, sabi ni Kuya John, ito, bawal to. Tinuro ka agad yung mga, syempre, first timer. First time kayong mag-BBS, magsisimula, tapos ganun ka agad, pinuna mo ka agad, sabi ka agad, bawal. Syempre, malalayasin talaga kayo ng may bahay. Di ba? Biglang dinampot, bilasag mo. Hindi ba nga kayo nagsisimula mag-BBS? Sa yung inaatinan ng sister ko doon sa tagal na siya. Kapitbahay lang siya ng brother ko, yung church nila. Ganun yung ginawa ng elder nila. Sa kalsada talaga pinukulang mga santo. Kaya lahat yung nakapalibot, wala silang Imagine. namatin. Kasi, nakita yung ba't ganun. Sipin mo yung mukha ni Mama Mary, babasagin mo sa harapan ng mukha, sa harapan ng mukha. Ibang magiging datong talaga sa'yo. Kasi kung ako unbeliever, tapos ginawa mo yon, una, wala kang respeto. At the same time, ang tingin ko sa'yo, demonyo. Di ba? Ganun talaga. At ang mangyayari nun, yung Diyos na kinikilala o sinasamba mo, ang tawag nito, kagagalitan ko tuloy. I-hate ko tuloy yung Diyos na kinikilala mo. Yung bambol Kasi again. iba yung pagka-represent mo sa faith na meron ka eh. Oo nga naman. Pwede natin gawin yun, pero dapat hindi pinapakita. Oo. So kapag nahimas na yung puso ng mga tao, Oo. yun. Oo. Wisdom pa rin. Kasi sabi nga natin, di ba, ang Diyos naman talaga ang siyang magpapalambot sa puso. Magko-convict. Tayo, basta maghasik lang tayo. Nagkaroon pa siya ng promotion. Oo. Lahat ng doon, nakapaligid na kapitbahay. Oo. Ikaw doon eh. Nakakahanap patuloy siya ng kaaway niya. Kasi kami doon, kasama kami ng bubuli sa kanila. Dumadaan na sila. Yung sister ko, dumadaan niya. So look at that, yung impression na Iba na yung So yung impression na naiiwan nila doon, iba. No? Oo, iba. Sa demonyo kinalabasan nila ngayon. Yan. Oo. May impact talaga. Sa ganung pagkakataon, dapat isipin din natin na dati rin tayong ganun. Oo, tsaka may tamang approach talaga. May tamang Sabi nga iba, pwede mo naman, kunyari na ano na nila naintindihan. Sa ako niya, basagin, tuloy sa basura. Tapos may pagsang-ayon yung mismong may-ari. kasi property din naman yun. Saka alam naman natin tao, mayroong mga sentimental value yan eh. Mamaya galing pala sa lola niya yun eh. Nakapag tinitingnan niya ganun, parang lola niya nandun lang, Di ba? Tapos gano'n ang ginawa. Lola binasag. Di ba? Hindi hirap na hirap pa siyang bilhin siguro, tinawaran-tawaran. Oo, di ba? Tapos Yung mga carelessness iba yung impact nun eh. Ibang impact ang may iiwan. So, if your life is one that reflects radical, authentic Christianity, people become either bitter or better. Ang ganda, no? They will either become bitter or better through contact with you. Dalawa lang talaga, better or bitter. But one thing cannot happen. People will never remain the same. Hindi sila mananatili katulad ng dati. Yung nga lang, depende kung anong klaseng pagbabago yung mangyayari sa kanila sa after nilang makita ikaw tayo. Yung klase ng buhay na meron tayo. Those who are determined to die are pushed on toward death by coming into contact with authentic Christianity. Those who are seeking to live are helped on into life. Jesus certainly had this quality about him. No one ever came into contact with him and went away the same. Ang ganda, no? Nga naman, ano? Kung meron man siguro yung mga Pharisee. Anyway, mga Pharisee naman, hindi naman sila lumapit sa Panginoon to make contact with the Lord kundi iba yung kanila May agenda sila. Yan, may ibang agenda. Yan. Oo nga naman, si Peter, lahat yung mga apostles, si mga disciples, Mary Magdalene, oo nga naman, hindi sila nanatili kung sino man sila. Of course, again, exemption to the rule si Judas. Kasi mahigit 3 taon na kasama ng Lord yun, apostle pa nga And yet, hindi naman siya nagbago, di ba? May exemption siya doon, exemption. Pero bukod sa kanya, talagang mayroong mga naging positibong pagbabago. Sa mga taong nakasama ng Panginoon sa kanyang buhay ng mga panahon na yan. Meron ba kayong gusto idagdag yan?
Okay, so example natin dito, ang kagandahan sa sinasabi ni Paul, ibinabalik natin kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang prototype eh. Anyway, siya ang founder ng Christianity, kaya tinawag na Christianity kasi yung Christ. Kumbaga nga ang tawag sa atin little Christs. Kaya nga parang surname natin yung katawagang Christian surname. Parang ipilido natin yung pagiging Kristiyano kasi nga nakasunod tayo sa ating Panginoon. So kung si Jesus Christ, ganun pala yung naging epekto niya sa buhay ng mga lumapit sa kanya, they did not remain the same doon sa negatibong kalagayan sa buhay, naging positibo after that. Dapat ganun din sa atin. Kaya, sabi nga natin, maging sa pag-share ng gospel, pinagpe-pray muna siya. Pinagpe-pray yung puso ng mga tao. Lord, kilala po ninyo ang taong ito, napaka-filosopo, no? All-knowing masyado, know it all, no? May pinag-aralan, Lord, bago po kami magbihis sa kanila, ihanda po ninyo yung mga puso ng mga taong ito, bigyan niyo ng humility, di ba? Kaya sabi nga nila, bago ang lahat, pray. Katulad ni Jesus Christ, di ba, hindi nawawalan ng prayer time si Jesus Christ eh. Sa umaga nagpe-pray siya, sa kalagitnaan ng gawain nagpe-pray, bago matulog nagpe-pray. Ganun si Jesus Christ. Prayer first, tapos ini-ending niya rin sa prayer. Si Jesus Christ na yun, ha? Meron pa ba namang maling pwedeng gawin si Jesus Christ? Kahit hindi mag-pray si Jesus Christ, meron ba sa tingin ba ninyo, meron siya magagawang mali? So bagay, kung hindi siya nag-pray, mali na yun. No, pero ginawa niya eh. Walang eksena sa Biblia na si Jesus Christ at sinabing, at nalimutan ni Jesus mag-pray. Wala. Talagang napaka-prayerful kasi ng Lord. Parte ng buhay ng Lord ang pagiging prayerful. Na sa ganun, especially sa atin, maging maganda yung impact ng buhay natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Matagal na siya mag-pray. Nakakapulong 2 hours. Kasi quiet time din yan. May isipin mo yun, pinag-uusapan nila ng Father. Kasi mga nasulat sa Biblia, kakapiranggot kung titignan mo yung prayer. Tapos yung mga natutulog. Sabi nga, kasi may nabasa ko nag-aaral ko yung parang message para sa Friday. Sabi doon na sa journey, sa naging buhay ng ating Panginoon sa ministry niya, dalawang klase lang halos makikita natin kung anong ginagawa ni Jesus Christ. Either nangangaral siya or nananalangin siya. Isang beses lang mababasa natin sa Book of Mark o sa gospel na yon na natulog siya. At doon pa sa kaligitnaan ng storm. Kaya na kung saan yung parte na dapat hindi ka makatulog ba kasi andun ka sa Kalagitnaan ng storm. Talagang iba yung kaparaanan talaga ng Diyos. hindi mo, sabi nga kanina ni Kuya Eric, di ba? Hindi ka makakaroon ng second guess talaga or hindi mo mahuhulaan. Wala kang pattern na makikita. Walang pattern. No. Kasi ginagawa niya yung mga bagay na hindi naman usually ginagawa ng mga tao sa mga ganang klaseng circumstansya. Iba talaga siya. Okay, so panghuli po, last slide. Actually, hindi naman ganun kahabaan itong pag-aaral na ito. This is the effect of the gospel as it touches the world through the life of an authentic Christian. Authentic Christianity leaves a lingering fragrance to God or Jesus Christ. No matter what, but to human beings, it is either a fragrance of death to death or of life to life. Meron tayong naiiwang legacy talaga. Kaya di ba once in a while na napag-aaralan natin o nababanggit natin sa mga messages, kung sakaling umuwi na tayo sa Pilipinas, mapunta tayo ng Canada or Candaba or anywhere in the world, yung mga may iwan sa church, ano kaya ang masasabi nila sa'yo, di ba? Ano yung maalala nila about you? Kasi mahalaga yun eh. Ayaw naman siguro natin na pag nabanggit yung pangalan mo biglang itinatago yung mga pagkain. Di ba? Kasi kilala ka bilang matakaw or what. Di ba? Ayaw natin ng ganun. Okay, pag-alis mo, wala na. Wala na, hindi ka na nabanggit. Oo nga. Nakalimutan. Sino ba yung kapatid na umalis kahapon? Yung 20 years natin nakasama. Totoo yun. Kahit nga hindi sa church, kahit sa opisina, di ba? Sa trabaho natin. Di ba nakakalungkot yung ganun? Papaalis ka pa lang hindi ka nakilala. Ano nga pala pangalan mo? Di ba? Yung mga tao ba, winil nila na walang maiwang fragment ng memory sa'yo. Kasi nga, hindi ka dapat. Di ba? Pina-flash out yung memory. At yung iba naman, pag umalis, tuwa kasi wala nang
Problema sa Yung pagsarado ng pito, woo! Yeah! Narinig mo, nagsisigawan yung mga kapatiran ko. Nag-iiyakan pa kung paano. Kaharap. Pagkasarado. Ano kaya bukas pa yung flight mo, niyahatid ka na, ihatid na ka. Para hindi ka malate. Para hindi ka malate. Dinidispatcha ka na talaga eh. But ayaw natin ng ganun. Tapos nung pabalik ka, hindi ba nag-for good na yun? Ba't babalik mo naman yan? Doon, bigyan mo po siya ng mapagkakataan sa Pilipinas para huwag nang bumalik dito. Tumawag pa. Aatid ako, brother. Aatid ka? Tapos kailangan mo pinatay ng cellphone. Uy, dado. Sayang. Naririnig mo yung usapan sa kabilang linya. Di ba? At last, ang tanong ngayon, kung tayo, dapat ganun, meron tayong masamyong handog or sabi na nga natin, fragrance sa kapwa natin tao. Paano naman yung mga phony naman, mga fakes? That's another matter altogether. Pero isa lang ang kahinatnan yon. It's a bad and terrible smell. Di ba? Dalawa lang talaga. Mabango at hindi mabangong klase ng fragrance. Sangsang. Masangsang. Sabi lang malansa. No? Meron pa naman mga malalakas ang pangamoy eh. Malansa siya. Yung mga ganun. Meron na ako narinig na ganyan eh. Oo, sa simbahan din, sa simbahan. Sabi, hindi na tuyo kapit dito sa araw. Nagkakaramdaman ba? Magugulat ka pa eh. Nagkakaramdaman sila. Yung bang tingin pa lang, malansa siya. Magugulat ka yung mga terminology nila eh. Parehas pa sila. Walang ibang balansa. Oo, kaya nga eh. Magugulat ka, sa tagal na rin, sa dami na rin nakasama ko sa gawain, magugulat ka rin talaga eh. Iba-ibang klase ng tao eh. No? Magugulat ka eh. Minsan magkasama kayo, pumunta ka sa bata, marami nakakilala sa kanya. Yun nga, ganun ba? Magugulat ka eh. No? Anyway, pag nasa loob ng simbahan kasi, ito lang ang kilala natin eh. Hindi mo alam kung sino siya sa labas eh. Kaya pag minsan nagkasama kayo sa labas, ayan na. Di ba? Doon mo makikilala silang dubos. Yung parang parang superhero na tinatawag. Pag nasa meron siyang tinatago may sisimbahan mo ba? Superman na siya. Oo. Paglabas sa Pag nagladlad, super girl. Oh. What? May ganun dalawang Yung pagbago ng salamin, hindi mo alam siya yung pag nagsalamin, ay, ikaw pala yun. Salamin lang, hindi mo nakilala, di ba? Yan. So again, simple lang pagkakaiba. Supposedly kapag Christian, mabangong samyo or fragrance. Kapag hindi Christian, ano pa maasahan natin kundi bad and terrible smell.